ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang mapagpalang araw mga kapamilya, may isang katotohanang tuluyan ng magbago sa buhay ni Gabo. Nang ikwento ni Mang Rudy ang buong nangyari sa kanilang pamilya, hindi na napigilan ni Gabo ang kanyang galit. Isa-isang ibinunyag ni Rudy kung paano nawala ang kanilang mga ginto at kung paano sila pinahirapan at kung paano nila nawala ang pinakamamahal nilang si Belinda. Matagal na sanang ibinao ni Mang Rudy ang lahat ng sakit na iyon, pero muling nabuksan ang sugat nang balikan nila ang nakaraan. Para kay Gabo, hindi na sapat ang basta malaman ang katotohanan. Nangako siyang pananagutin ang lahat ng taong sumira sa kanilang pamilya. Sinubukan pa siyang pigilan ni Mang Rudy, pinalaan niya ang kanyang anak na huwag magpadalos-dalos dahil makapangyarihan ang mga taong kanyang haharapin. Ngunit sarado na ang isip ni Gabo. Lalo na nang malaman niyang ang taong nagmamayari ngayon ng gininto ang lupa ay siyang responsable sa pagkamatay ng kanyang inang si Melinda. Bitbit ang matinding galit, umalis si Gabo, dala ang isang layunin. Singilin ang mga taong nagwasak sa kanyang buhay. Ang hindi niya alam, unti-unti na pala siyang inilalapit ng tadhana sa pamilyang gusto niyang pabagsakin. Nakasalamuha na si Samantha ay ang bunsong anak ni Ricardo. Samantala, hindi rin tumitigil si Samantha sa pagtugi sa sindikato ng mga Zafra. Habang patuloy ang kanyang operasyon, muli siyang hinarang ni Lucas. Nauwi sa habulan ang kanilang engkwentro at sa gitna ng kaguluhan ay tinamaan si Samantha sa balikat. Sugutan man at mag-isang tumatakbo, pilit niyang iniiwas ang sarili sa mga tauhan ni Lucas na walang tigil sa paghahabol sa kanya. Alam niyang anumang oras ay maaari siyang maabutan. Sa kabilang banda, si Victor naman ay hindi pa rin nawawalan ng pag-asang makalaya. Araw-araw niyang iniisip ang paghihiganti. Kapag nakalabas siya ng kulungan, hahanapin niya ang taong naging dahilan ng kanyang pagkakaaresto, si Gabo. Habang lumalala ang alitan sa magkabilang panig, may isang pangyayaring hindi inaasahan. Isang mag-ina ang muntik ng mabiktima ng mga holdapper. Walang nagawa ang bata kundi humingin din sa klolo para sa kanyang ina. Sa tamang pagkakataon dumating si Gabo at walang pag-aalinlangan niyang hinarap ang mga salarin at isang-isang pinabagsak ang mga ito hanggang tuluyan mailigtas ang mag-ina. Hindi pa doon natatapos ang araw na iyon. Ilang sandali lang ang lumipas at nag-cross din ang landas si Gabo at Samantha. Napansin agad ni Gabo ang sugat sa balikat ng dalaga. Sa halip na iwan ito, siya pa mismo ang nagdala kay Samantha sa ospital upang magamot ang kanyang tinamong pinsala. Matapos malapatan ng Pangunang Lunas ay pinayuhan pa ni Gabo si Samantha na mag-ingat dahil marami ng masasamang tao ang nagkalat sa paligid. Hindi niya alam na ang tinutulungan niya ay isa palang operatiba ng NCIA at anak mismo ng taong nais niyang paghigantihan. Kapag dumating ang araw na mabunyag ang tunay na pagkakakilanlan, ano kaya ang mangyayari? Magbabago kaya ang tingin ni Gabo kay Samantha o mas lalo lamang lalalim ang hidwaan ng pamilyang Magtibay, Jacinto at mga Zafra? Habang dumarami ang mga lihim na nabubunyag, mas nagiging malinaw na iisang laban ang mag-uugnay sa kanilang lahat. At sa laban na ito, hindi lang ang ginto ang nakataya kundi pati ang kanilang pamilya, katotohanan at ang buhay. Kung naging interesado kayo sa mga kwento natin ngayon at kung gusto nyong masubaybayan ang mga susunod na kapanapanabik na kaganapan, ay huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na aking i-upload. Maraming salamat sa inyong panonood at pagpalain tayong lahat, kapamilya.